Pamahal ng pamahal ang gastusin sa bahay, tapos ang ama mo lang ang nagtatrabaho. Buti pa yung ibang anak nakakatulong na sa pamilya. Maghanap ka ng trabaho, hindi trabaho ang maghahanap sa'yo. Yan po ang mga linyahang karaniwang naririnig natin sa mga magulang kapag inaasahan nilang agad makapagtrabaho at makatulong sa pamilyang anak na nakapagtapos na ng kolehiyo. Ngayong umaga, isang anak po ang humihingi ng payo dahil sa matinding pressure at anxiety na kanyang nararanasan matapos ang graduation. Babasahin po natin ang kanyang liham. Sabi niya, "Dear Mama P, magandang araw po. Ako po si Trisha. Last year po ako nakapagtapos ng pag-aaral. Pagkatapos po ng graduation, nagpahinga po ako ng 3 buwan bago naghanap ng trabaho. Aminado po ako na hindi matalino, mahiyain, mahina ang loob at madalas pong sumasablay sa trabaho. May mga ina-applyan akong trabaho at natanggap naman pero karaniwan 2 o 1 buwan lang po ako tumatagal. Dahil dito, madalas po ako nakakarinig ng parinig sa bahay tungkol sa mahal na gastusin, na ang tatay ko lang po ang nagtatrabaho at mga pagkukumpara sa mga pinsan at classmate na may trabaho na. Dahil po sa lahat ng ito, nakakaramdam na po ako ng matinding pressure at tila may anxiety na rin po. Gusto ko po talaga makatulong pero umaasa po ako na mauunawaan na hindi po ito katamaran, kundi isang hamon na sinusubukan ko pong malampasan." Upang tulungan po tayo sa problema ni Trisha, makakasama po natin muli ang psychologist na si Sir Tofi De Jesus. Welcome back, Sir Tofi! Hi, Mama P. Good morning. Grabe naman, good morning. Pero hindi lang masyadong good yung mga Parang naririnig. ayoko magising sa bahay nila. Di ba? Natatakot na ako na makatira sa bahay nila kapag ganyan na maririnig. Pero, syempre naman, kapag ganyan yung mga narinig mo, mga linyahan from your mom or your dad habang ikaw ay nakikitira at naghahanap ng trabaho, normal lamang na makaramdam tayo ng pressure, anxiety, Oo. di ba? Correct. Mapanghinaan ng loob. Di ba? Ano ba dapat ang parang mindset ng mga parents muna? Okay, Dahil ayan. mommy peace naman to, di ba? Correct. Okay, una sa lahat, bilang isang magulang ng taong nakagraduate na ang anak, una sa lahat, kailangan tingnan mo na hindi investment ang anak mo. Kasi ganoon ang nagiging mindset eh. Tinapos ko na ang pag-aaral mo, it's time na ikaw naman ang magbigay sa amin. So kailangan magkatrabaho ka, mag-share ka na sa gawaing bahay, mag-share ka na sa gastusing bahay. Pero ito ang punto doon. First and foremost, alam ba natin bilang magulang kung ano ang job market nung natapos nung anak mo? Kasi una sa lahat, kailangan alam mo how many jobs are available, how many people are competing for those jobs, and are there skills that they need to see in your child bago nila i-hire yung bata. So katapos-tapusan, baka ang nangyayari, tinutulak mo ang anak mo na lumabas at magtrabaho nang siya mismo ay may kakulangan. So, kaya kailangan sa ganung bagay, napaka-importante na ikaw mismo bilang magulang, alamin mo muna. Okay? Minsan kasi may magsasabi, ayan ang hirap eh. Nagkuha ka ng kurso na hindi namin alam, na hindi namin linya. Paano ka namin tutulungan? Di ba? May mga ganong magulang. So ako, I tell people when they consult me with these kind of problems, I tell them, you know what? Everything can be learned nowadays. It's already available on the internet. All you need to do is to search properly. Kailangan makita nyo muna ano yung context sa kinagagalawan ng anak ko. So kunyari, ipagpalagay natin, business degree ang natapos ng tao. Ilang tao ang gumagraduate sa Pilipinas with a business degree every single year? At ilang entry-level jobs ang nag-aantay sa kanila? Oh. Yes, So, Sir Tofi. aalamin mo yun. Okay, that's a very practical advice, no? Meron bang demand dun sa natapos ng anak mo? Correct. At kung Kung meron wala, man, alam ba nung anak mo yung skills na kailangan para doon sa trabaho yun? at kung wala naman, Then, i-improve will natin. help them. Correct. Pero pwede bang just get a job? Any job? No.
Ganito yan. Una sa lahat, malaki na ang percentage ng mga Pilipino ang nagkakaroon ng underemployment. Pag sinabi natin underemployment, ibig sabihin, ang trabahong nakukuha mo ay significantly non-related or You're mas you're mabab- overqualified yes, for the oo. job Kumbaga that you parang took. ang tinapos mo at ang trabaho mo ay hindi tugma. Okay, pero what if for the sake of argument, Sir Tofi, kasi ang banat ni Mami or ni Daddy, parang tumulong ka naman sa gastusin, nandito ka, tatay mo lang nagtatrabaho, hindi ka naman nagko-contribute. Para lang makakontribute, is that good enough? No. Sorry hindi ko pa rin Oo. i-recommend. Kasi ganito yan. Maraming tao ang magsisimula na, sige, basta makatrabaho lang. O di, ito ngayon na nagiging problem. Your attitude is not really there in the job. Your passion is not really there in the job. So the level of dedication that you are giving is not full. So you don't perform well. So what do you do now? You don't perform well, you become sad with what you're going through, you resign. And when that happens, the psychological toll is that, bakit hindi ako nakatagal sa trabaho? So, Tulad ng mga pinasukan niya. oo, 1-2 buwan lang, di ba? Kasi nga, in the first place, anong malay siya niya masaya. doon? Yes. Kumbaga, may Okay. mismatch eh. Now, ito ngayon ang punto doon. Sa mga kada natin na bagong graduate, huwag nyo rin kasing maliitin ang power of entrepreneurship. Meaning, kung ayaw nyong mamasukan, Kung mag-research. ayaw niyo yung trabahong Oo. available, Yes, oo. gumawa ka ng trabahong gugustuhin mo. Be your own boss. Okay. Walang masama in becoming self-reliant. Pero ito ang problema ko, Sir Tofi. Sabi nga ni Trisha, meron na nga siyang mga ideas of... Kung sa mag-a-apply. Hindi, meron na nga siyang ideas of being inadequate. Sabi niya, malala na yun. mahina ang loob ko, Oo. hindi ako masyadong matalino. Sabi niya kanina, oo. Parang to hear my child say that, I must be doing something wrong. I Correct. must not be encouraging Correct. enough. Ngayon, ito yan May- Paano, how can she even strike out on her own kung ganun yung self-image niya? Una sa lahat, may mga parents na magsasabing kailangan nilang maging mahigpit dahil para kumilos ang anak nila. May magsasabi naman na gentle parenting works. Ako ito muna ang una kong sabihin dyan. Kilala nyo ba muna ang anak ninyo? Kung alam nyo na yung anak nyo, ang kailangan talaga niya yung tipong bruskong labanan, fine, lay all the cards. Pero kung alam niyo yung anak niyo, kailangan yung gentle approach. Katulad nun, si Trisha, mahina na nga ang loob, mahina na ang kumpiyansa. Tapos susumbatan mo pa. Yes. So all the more mong nilalagay sa isip niya na, you're really not worthy. Para siyang lalo siyang nadudurog. Correct. At ang masama pa nun, paano ngayon matutulak ng tao yung sarili niya kung ang lagi niyang iisipin, kung ano man ang ide-demand sa akin ng mundo, kulang ako eh. Oo nga. So, ganun dapat lalabas. mas maging encouraging. I think ito, Mama P. Okay. Madaling natin sabihin maging encouraging, pero there's also such a thing as blind encouraging. Yung tipong, anak, ang galing mo, kaya mo yan, kahit wala naman talagang Hindi naman substance. pwede yun. Oo. I think the first step that we need to always understand, know where your child is at in terms of abilities, in terms of attitude. Kumbaga, alamin mo muna ang kontekstong kinagagalawan ng anak mo. And then when we find out, anong gagawin natin? Then pupunuan natin yung mga kakulangan. Example, sabihin ng bata, Mami, role-playing tayo, Mama P, ikaw nanay ko. Pag sinabi ko sa'yo, Ma, nakaka-interview naman ako, pero talagang hindi ako pumapasa sa interview, wala na akong callback pagkatapos ng interview. O di ganun na sinabi ng anak mo. Ikaw ngayon, iisipin mo, okay, baka laging kabado, walang kumpiyansa. So ikaw, anong pwede mong gawin? Halika anak, practice tayo. Practice natin. Tama. Practice tayo. Ano ba muna ang sinasabi mo? Tingnan nga ng resume mo, anak. Tingnan natin kung anong nilagay mo. Kasi baka dyan pa lang sa resume mo, marami ng errors, marami ng mga detalyeng hindi kailangan. Kaya dyan pa lang, nasusort out ka na. But also at the same time, isn't there a brand of parenting which allows kids to fail? Yes. Para alam nila yung pakiramdam, tapos alam nila kung anong gagawin nila pag nag-fail sila. They learn from it, yes. Correct. Meron ganun. So kailan tayo, okay, I'm gonna allow you to fail, and ngayon pa lang, I'm going to get in the way at sasaluhin na kita. Okay, ganito. Una sa lahat, authoritative parenting ang tawag doon sa gusto mong mangyari.
Walang masama doon kasi ang nangyayari, we're putting parameters for the child to work on and then the child works his best and then if he fails, the parent support will come in. Pero don't tell that to your kids kagad. Don't tell your kids, I'm allowing you to fail. Kasi pag ginawa mong ganun, ang mindset niya kagad, mas malaki yata ang chance na mag-fail ako. So, sasabihin natin ganito, let's see what you can do first, do your best, and then let's evaluate after. Kasi pansinin mo, wala kang pinre-empt. Hindi mo sinabing magiging successful ka, hindi mo rin sinabing failure ka. So ang tinuro mo, look, let's do your best first. Kunyari ako ang tatay mo, Pia, just go through the interview first, anak. Fix your resume. Let me see if I can do something about it. I had some friends that are looking for people who would have Be jobs for that. interested, Oo, oo. interested for jobs. And then from there, just do the interview. Kumbaga, ang ituturo mo lang muna sa tao, gawin mo lang muna, anak. Ngayon, kung may callback ka, thank God, okay, solved. Pag wala, let's go back. Ano ba muna ang nangyari? Tell me what happened. And then, dun ngayon papasok yung pagsalo. Dun ngayon papasok yun. Kasi ang nangyayari, sinasalo mo nang hindi mo sinasabi diretso sa tao na sinasalo kita. That way, hindi mo sinasaktan yung yung damdamin ng tao, yung ego ng tao. So kumbaga, ang nakikita niya doon, supportive ang parents ko. Rather than telling them blatantly na you failed. Okay, so Sir Tofi, I think alam na ni Trisha kung anong dapat niyang gawin. Ano kaya, pwede ba niyang bigyan ng advice yung nanay at tatay niya na wag naman ganito Yeah. yung Approach. makuha niyang talk from Oo. them, 'di ba? Communication is always two ways, Mama P. At as an adult, kasi technically, kaya ka nga nagtatrabaho, adult ka na eh. Correct. You should be able to tell your parents na, look, if this is how you talk to me, then this is how I feel. Iyon, tama. Take note, pag makikipag-usap tayo sa ating magulang, number one, it's always if and then. Conditional. Tama. Huwag mong babanatan na, ang taray mo kasi, Nay. Oo. O kaya, Nay, utang na loob, bungangera ka kasi. Huwag mong gagawin away yon. Kasi pinersonal mo kagad eh. Tama. Pero pag sinabi mong, Nay, sa tuwing kinukumpara mo ko sa pinsan ko, ang pakiramdam ko, wala akong kwenta. Iyon. Sa tuwing kinukumpara mo na yung anak ng kumare mo sa tipong doktor na, attorney na, ako, wala pa rin trabaho. Ang pakiramdam ko na ang liit-liit ko. Tama. Ganun ang approach. Na huwag kayong matatakot kasi ang parents nyo nga supposedly are the people na talagang mabibigyan nyo ng comfort for yourself. Kumbaga, doon dapat yung idea na sila yung magbibigay ng nurturing environment para sa'yo. Now, ako yung parent, hindi ko nadadakdakan yung anak ko. Hindi ko dadakdakan, ito gagawin ko. Anak, may job fair. Samahan kita. Yun. Di ba? Para ano talaga? Supportahan mo. Taking the initiative. Kasi ito yan eh. In a positive way, hindi Yes. lang dakdak lang nagdakdak. Kasi lalo mo lang tinutulak palayo yung tao. Tama. Ang gusto mong mangyari, magkaroon siya ng buhay eh. Magkaroon siya ng life, magkaroon siya ng work. Ang punto doon, samahan mo. Alam mo nang mahina ang loob eh. O di tulungan mo, akayin mo. Anak, may job fair dyan sa malapit na mall. Halika, subukan lang natin. Di ba? Ang masama nun, baka yung nanay pa ang ma-hire. Si nanay na yung mag-a-apply. Pero napakaganda ng mga sinabi mo, Tofi. At para sa mga kada natin, nangangailangan din ng additional consultation or additional support, please remind them kung paano ka makontak. Ayan. Sa ating mga kada, na tipong si rinding-rindin na sa bunganga ng nanay ninyo, na lagi sinasabihan maghanap ng trabaho. Sino dito? Ang dami natin bisita ngayon eh. Oo Taga nga, saan ba sila? Full house tayo ngayon. Sakto. Oo, Nandito si Sir saktong Tofi topic. para bigyan kayo ng advice. Ayan. So kung ikaw ay rinding-rindin na sa nanay mo, kakatulak sa'yo na maghanap ng trabaho, available ang counseling services ng Department of Neurosciences ng East Avenue Medical Center para sa iyo. Kami ay located sa second floor ng Serid Building, East Avenue Medical Center, Diliman, Quezon City. Bukas ang aming opisina mula Lunes hanggang Sabado. Lahat ng session ay per appointment. So all you need to do is to contact us and then we'll set an appointment for you.
Dito nga sa Pilipinas, medyo the line is not very clear kung kailan dapat maging independent at magsarili yung mga anak, 'di ba? Hanggang 45 years old nga, 'di ba? May mga ano dyan, tipong 40s na, nasa bahay pa lang. O, di 'di ba? ba? So, it's so difficult na talagang ma-sever completely yung ties even if your kid is already an adult. Pero kailangan eh. Definitely. I think it all boils down how you communicate with your children. Pinaka-importante yun eh. Dapat yung college pa lang, nakikita mo na tipong, paano ba ang performance ng anak ko? Siya ba yung klase ng tao na tipong pag nilagay mo sa gitna ng maraming tao, kaya niya magsalita, kaya niyang magsabi ng kung anong nasa isip niya? Or kung hindi, paano ko siya pwedeng tulungan? Di ba? Kasi at the end of the day, Mama P, ang goal natin is magkaroon ka ng training mula sa magulang at sa pamilya mo, magkaroon ka ng sarili mong buhay, magkaroon ka ng sarili mong pamilya, at kung anong nakuha mo sa pamilya mo, itatransfer naman sa magiging family mo in the future. Yun na nga. Ang role nga ng parents is to one day be able to be fired from that role. Kaya nga, di ba, parents are stewards of their children. Yes. So, ang trabaho ng magulang, ayusin ang buhay ng bata, palakihin, maging independent, Yes. para yun naman ay magkaroon ng sarili at masayang buhay para sa sarili mo. Diba? Ang role natin ang role namin para one day, hindi na kami kailanganin dun sa role na yun. Correct. Diba? Kaya ito naman ang aming mga mama piece of advice. Ang unang P natin ay, para sa akin prayer. Kasi sometimes we get these kinds of challenges, mga bata, because pinapatatag lang tayo ni God or gusto ni God maging closer tayo sa Kanya. So, continue praying. Praying for... Faith helps. Correct. At ang second P natin, pagsasabi ng nasa sa loob. Ang pagsasabi po sa nasa sa loob mo sa magulang o sa miyembro ng pamilya, makakatulong para magkaintindihan kayo, di ba? Be Remember, honest. if and then. Correct. Conditional. Ganito Yes. ginagawa mo, eto nararamdaman ko. Correct. Kaya wag pong matakot, wag mag-alala, wag maging anxious dahil makakatulong po ito para mas maunawaan at matulungan ka ng mga taong nakapaligid sa iyo. At ang third P natin, pagpaplano. Pagpaplano ng inyong karera at paghahanap ng tamang trabaho ang susi para matuklasan ang iyong natatanging kakayahan. Tandaan, wala pong taong mahina. Lahat ay may talent at talino. Hanapin ang trabahong akma sa iyo at kung saan mo maipapakita ang iyong husay at galing. Thank you, Sir Tofi. It's always a pleasure to be here, Mama P. Thank you very much. At sa mga magulang, mahalaga po ang pangunawa. Alamin at unawain ang hamon na hinaharap ng anak. Bigyan po sila ng tiwala at huwag hayain na ang takot o pag-aalala ang humadlang sa kanyang pangarap. At sa mga anak, huwag matakot magkamali o ma-reject. Normal ito. Gamitin ang iyong mga failures bilang inspirasyon para makapaghanap ng tamang trabaho at matupad ang pangarap na makatulong sa pamilya. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.